Ay, totoo lang ito ha. Nung lockdown, kahit 5 duling, wala akong nakuha ayuda. Wala ka? Wala talaga, mamatay man ako. Totoo. Naman nilalat na ang pulis. Bilib ako sa mga pulis kasi nag-aral sila para ipagtanggol yung mga naape. Tulad ng mga ginagahasa or binobogbog. Pero hindi eh. Hindi talaga. Parang sa tingin ko, ang pinag-aralan nila, lamang ng tungkol. Lang kami, dito maraming na-experience about sa kanila. Pero sana, mapagbawalan yon ni President Bongbong Marcos. Lahat ng mga ginagawa nila hindi maganda. Basta, yung mga unang-una yung mga pangungulako. Hindi mo maiwasan yun. Opo. Natin orkumento sa lupa na ipinamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga magsasaka sa Mindanao. Sa tingin ko naman, okay naman. Mas maganda naman yun. Para yung iba na mga walang lupa, magkaroon ng lupa. Eh okay din. Bilang simpleng mamayan sa Pilipinas, ano yung posisyon mo or agree ka ba na tanggalin yung 4-piece? Sa tingin ko naman, pwedeng oo, pwedeng hindi. Alam mo kung bakit? Kasi yung iba, ginagamit sa tama. Yung iba naman, ginagamit sa ibang paraan. So dapat, pwede na naman nilang hindi tanggalin, pero dapat piliin nila yung karapat-dapat. Kasi merong member ng 4-piece na mayayaman. Tulad naming mahirap. Ito, yung pinamalengke ko, di ko pa nabawi. Ilan yung mga anak ko? 5. Hindi kami kasali sa 4-piece. Mantalang yung mayayaman na nasa abroad ang magulang, yun ang may mga 4-piece. Kaya maraming kasali sa 4-piece na mayayaman kaysa mahirap. Yun. So dapat i-evaluate na lang. Yes, dapat ganun yung talagang maano nila talaga nakarapat dapat bigyan ng 4-piece. Yeah, so ano yung masabi mo dun sa gustong nagsulong ngayon na gustong tanggalin yung 4-piece? Dahil daw ginagawang pantagay lang instead na para sa kabataan. Yung iba pang ganon. Yung iba pang sugal. Yung iba naman, sa totoo lang, mas marami talagang mayayaman nakasali sa 4-piece. Tsaka meron din naman talaga nakikinabang siguro. Oo, totoo naman din. Meron din naman, pero mas marami yung mayayaman nakasali doon sa 4-piece. Meron namang iba na ginagamit lang din sa pangsarili. Sa tingin mo, paano kaya napili yung mga mayayaman? Palakasan po. Ayun. Yun po yung totoo, palakasan sa 4-piece. Pag may mga investigasyon sa 4-piece, titimbrihan si ganito, uy, darating si sir, etc. Maghanda kayo, kunwari, ganito kayo, ganun kayo. Ganon, nakahanda na sila bago dumating yung mag-interview. Na kunwari sabihin, ay, mahirap ako. Kasi ito yung bahay ko. Pero ang totoo, yung iba hindi, mayayaman sa private nakapasok yung anak, pero kasali sa 4-piece. Ma'am, bilang isang Pilipino na may malasakit din para sa pamilya at sa ating mga kabayan, sa tingin mo, saan kaya may pagkakamali yung programang 4-piece? Yung mga humahawak. Sa mga humahawak may pagkakamali. O mensahe natin sa Pangulong Bongbong Marcos. Sana, Presidente, sana yung mga humahawak ng mga ganong bagay o kung ano pa mang bagay, sana totoo na yung taong mapagbigyan sa mga ganong mga opportunity. Tsaka sa lahat ng mga katulad naming mahirap, sana matulungan din ni Presidente Bongbong. So, ano po masasabi natin sa mga pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos dahil marami na po ang napamahagian na mga kababayan natin. Dito lang kami nakatira. Manawagan tayo, madam. Manawagan po kayo, ma'am. Manawagan kayo, baka... Presidente Bongbong, sana po kami rin mabigyan ng pabahay mo. Kasi malit lang po yung negosyo ko, puro utang nga lang yan eh. Yun po sana makarating sa amin yung mga pabahay nyo na yan. Sana hindi yung mayayaman lang din ang nakakakuha, no? Palakasan. Yan. Ma'am, bilang isang Pilipino, sa part nyo po ma'am, ano yung pipiliin mo? Ayuda o proyekto? Sa tingin ko parehas. Sa tingin ko parehas. Kung ipagkaloob naman sa iyo, sa tingin ko parehas. Yun po. Sa tingin mo, bakit kailangan 50-50? May proyekto, may ayuda sa tingin mo pa? Kasi ang ayuda kasi madali maubos eh.
Oo. Pero yung proyekto, pang matagalan yan. Nice. Maraming trabaho. Galing. Opo. Kaya kung meron sila pagkaloob ng ganun sa amin, sana parehas. Maanuhan namin, mapakinabangan. Yeah. Mensahe niyo po sa mga humahawak ng mga ayuda, especially yung mga Oy, totoo lang ito ha, nung Oh, lockdown, kahit 5 duling, wala ako nakuhang ayuda. Wala ka? Wala talaga, mamatay man ako. Totoo. Marami kaming taga rito o hindi man sa taga rito, marami kaming hindi nakakuha ng ayuda. Sabi kasi lahat daw ng Pilipino Wala nabigyan po. ng tag 8,000. Palakasan po yun. Wala po talaga, anis. Sabi nga, Buti pala ako nung nakatanggap panahon ako. po, nung last administration, palakasan po pala. Opo, totoo po yun. Kasi, siyempre, mga naglilista, mga, binabagsak dyan sa, alam mo na yun. Baka kaaway mo yung naglilista. Hindi naman po. Kaibigan. Kaibigan natin. Hindi naman sa ganun. Kumbaga, dapat maging pantay ka. Yes, Kasi kaaway para man. sa mga tao yan eh. O kahit may tampo man, Oo. para sa tao yan, dapat Para sa tao ilista. lahat yan. Galit ka man sa isang tao, yung pinamigay naman, para talaga sa mga tao, ipamigay mo. Kasi pagkakaalam ko lahat ng Pilipino yun na apektado Ano ng naman po pandemya. ang masasabi natin sa mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos na wala nga daw nagawa ito? Sa tingin ko naman, marami naman siya nagawa. Pero sa ngayon, sana, nung si Duterte, gusto ko yung patakaran ni Duterte na yung mga tambay sa kalye, na kahit ating gabi, dinadampot, yung curfew ba? Curfew. Pero ngayon, dumami na. Oo. Dumami na yung mga loko-loko na mga tambay sa kalsada. Nandyan yung mga binatilyo, pakalat-kalat, mga nanakaw, mga nanguhold up, mga naglalasing sa kalsada, mga nagsasyabu. Ipatupad sana yun. Sana, ibalik din ipanawagan yun. natin. Sana, yung mga iba namang pinatupad ni President Duterte, sana mapatupad ulit ni President Bongbong Marcos. Tsaka About sa mga tambay-tambay. patungkol dyan, mensahe sa mga kapulisan kasi kapulisan talaga ang may dala niyan eh. Totoo talaga yun. Oo. So dapat din mahigpit eto yung kapulisan. Hindi ko naman nilalat ng Opo. pulis. Believe ako sa mga pulis kasi nag-aral sila para ipagtanggol yung mga naape. Tulad ng mga ginagahasa or binobogbog. Pero hindi eh. Hindi talaga. Parang sa tingin ko, ang pinag-aralan nila, lamang ng kapwa. Ano ba yung Ayaw ko na-experience na o magbanggit ng pangalan. kahit wag na po, ano ba yung based on na experience mo talaga ng actual maliban doon sa balita-balita lang sa TV? Ano may na-experience po ba kayo na mga Sa ganyan totoo bagay? lang, kami dito maraming na-experience about sa kanila. Pero sana mapagbawalan yon ni President Bongbong Marcos. Lahat ng mga ginagawa nilang hindi maganda. Basta, yung mga unang-una, yung mga pangungurako. Hindi mo maiwasan yun. Opo. Panawagan nyo na lang po sa ating presidente at mensahe nyo po. Sana po, President Bongbong Marcos, sana maano sa mga kapulisan na, yung iba na lang, hindi lahat. Yung ibang kapulisan na sana wag naman mangurakot sa kapwa. Sana magtrabaho na lang ng maayos. Lalo't malaki ang sweldo nila. Sweldo, pero nangungurakot pa sila sa kapwa. Yung iba naman mababait, hindi naman sila ganun. Pero yung iba, totoo talaga yung iba. Yun ang masasabi ko. Ate, bilang simpleng mamayan sa bansang Pilipinas, at ano yung panawagan nyo pangkalahatan? Ano ba yung pangunahing problema ng mga Pilipino? Ang problema ng mga Pilipino is pera, puhunan, pagkain. Yun, pag-aaral din sa mga bata. Sa totoo lang, sobrang mahal ng mga bilihin ngayon. Tulad ko, tulad ng tinda ko, utang yan. Tapos, bebenta lang ako ng, namuhunan ako ng 5,000 araw-araw, bebenta lang ako ng 2,000, 3,000. Saan makarating yun? Kakain yung mga anak ko. Magbabayad akong tubig kuryente. Opo. Basta yun lang una naming hinihingi kay President Bongbong Marcos na yung sahod at saka yung pag ano ng mga bilihin, pagbaba. Pero pabahay, Pabahay pwede din yun. malaking Kasi ano yun. dito lang kami nakatira. Diyan lang po kayo nakatira. Opo. Ilang years na po kayo 10 dyan? years. 10 years na rin years. kami nagtitinda. Magkano po? Ang bayad ko dito, 100 sa may-ari ng lupa, 100 sa ilaw, 50 sa
doon sa loob. Oo. Araw-araw po yun. Hindi po kayo inaano ng LGU? O hindi kayo lumapit sa local government para maka-avail kayo ng pabahay ng gobyerno? Dito sa amin, wala po. Kasi sa Tsaka LGU pag po kayo dumating dapat. man yung ganun, sir, matagal pa yun at saka pipiliin lang nila yun. At ang una nilang binibigyan yung kanilang mga staff. Ang rules kasi ngayon, te, Mga government. sa LGU. Nagtatrabaho sa gobyerno. Sabihin dito, palakasan talaga dito. Opo, totoo po yun. Dito sa Pasay po. Totoo. Dahil nung lockdown lang, talaga na-experience ko talaga. Biro mo, lain ng bahay ko para lang makapaghanap buhay, para may makain kami. Alas 12 gabi, naglalakad ako. Kahit bawal maglakad, pumupuslit ako. Kasi ano asa namin? Ayuda, wala kami natanggap. Wala kahit piso. Kaya sabi na, ayuda lahat? Wala po. Pili lang po. Salamat, te. Salamat, te. Maraming salamat. Thank you. Buti na lang may nagtanong sa akin ngayon ko nasasabi At least na sa nalabas lobby mo, ko, te, nung panahon ng lockdown. Oo. Talagang hindi lahat nabigyan. Salamat, te. Salamat, te. Okay.